Lahat po tayo, mga kapatid, lagi tayong mayroong option. Amen. At responsable po tayo sa lahat po ng ating nagiging desisyon. Tayo ang mamimili, tayo po ang magpapasya kung alin ang bagay na makakabuti po sa atin o makakasama sa atin. It is our choice. Sa Bible, laging meron pong instruction ng Diyos. And it's all up to us kung susundin natin ito o hindi. Pero sa bawat pagsunod natin, naroon po ang pagpapala. At sa bawat pagsuway naman, naroon naman po ang parusa. So nasa sa atin kung alin sa dalawa ang gugustuhin po natin. Sa umagang ito, ang mensahe po ng Panginoon na dadalhin sa atin ngayon, pinamagatang kong instruction o destruction. Instruction o destruction. Ang unang karakter na ibibigay ko po sa inyo ay si Eva at si Adan. Balikan po natin yung pong nangyari sa nakaraan. Kasi po, naitapi ko na po sa inyo yung pong nangyari po doon sa Garden of Eden. Ano po yung instruction po sa kanila? Gusto ko pong makuha natin ito, dalawa lang instruction, destruction. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ito po yung pong warning o yung pong instruction. Huwag mong kakanin ang bungang yon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Malinaw po ba instruction? Meron po bang ibinigay sa kanilang option? Meron? May choice? Kakanin o hindi. Amen? Pero ano po ang mas pinili nila? Genesis. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya, masarap ang bunga nito. Nabuo sa isip niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya ng para sa kanyang asawa at kumain din ito. So therefore, may pagsuway. Amen? Ano po ang distraction? Ito na po. Sa babae na may itong salaysay, sa pagbubuntis mo ay mahihirapan. Lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hirang ng iyong kainin yaong bungang bawal, sa nangyaring ito, ang lupang tanim ay aking susumpain magpakailanman. Look at the word. Magpakailanman. Ang lupang ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damot tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakanin. Upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Yan po ang bunga ng hindi po nila pagsunod doon sa instruction ng Diyos. Yung hindi dapat mangyari sa kanila, iyon ang nangyari. Yung hindi po nila dapat maranasan, iyon ang kanilang nararanasan. So tayo mismo ang humahanap ng sarili nating kapahamakan. Mas gusto ng tao ang magdusa, masaktan at maghirap kaysa sumunod sa napakasimpleng instruction na ibinibigay lang sa atin ng Diyos. It is our choice. Option. Mamimili ka lang kung ano yung gusto mo na tanggapin, pagpapala, sumpa, o parusa. Mga kapatid. Pangalawang karakter, si Moses. Ano po ang instruction kay Moses? Sinabi ni Yahweh kay Moses, dalhin mo ang tungkod ni Aaron, isama niyo si Aaron, ang buong bayan, sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, ito yung instruction, magsalita ka sa, ulitin natin, magsalita ka sa, at lalabas ang para sa bayan, at sa kanilang tawan. Verse 9, kinuha ni Moses ang tungkod sa harap ng kabanantipan. Tinipon ni Moses at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo, mga mapaghimaksik.
ibig ba niyong magpabukal kami ng tubig mula sa batong ito? Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moses ang bato. Makalawang pinalo ni Moses ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukalang masyaga ng tubig at nakainom ang bayan pati ang kanilang kawan. May nakita ba kayong diferensya? Wala, amen? Bakit? Lumabas naman yung tubig. Yung pong ina-expect nila na tubig ay lumabas naman ng masyagana, amen? Pero ang instruction ng Diyos, ano? Magsalita ka sa bato at lalabas ang, ano ginawa ni Moses? Pinalo ng 2 beses yung bato. O eto, lumabas ba yung tubig? Lumabas ba yung tubig? Yes. Minsan nangyayari din yung ating gusto. Yung inaasahan natin kahit mali ang pamamaraan natin. At dahil lumabas naman ang tubig para kay Moses, tama lang din yung ginawa niyang paraan, pero hindi sa Diyos. Lumabas yung tubig hindi dahil tama yung paraan ni Moses, kung hindi dahil iyon ang sinabi ng Diyos. Ginawa niya yon dahil ayaw niyang ipahiya sino? Si Moses, sa harapan ng mga tao. Pero si Moses, ipinahiya si Lord nang hampasin niya yung bato. Napahiya si Lord sa pamamaraan na ipinakita niya at dahil dito, ano po ang nangyari? Ito po yung distraction and consequence. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh si Moses at Aaron, wika niya, dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipakilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makararating sa lupang ibibigay ko sa kanila. And that is the promised land. Sa tingin nyo, nangyari po ba yung sinabi ng Diyos sa kanya na hindi po siya makakapasok sa promised land? Tingnan po natin. Ayan. Sinabi sa kanya ni Yahweh, yan ang lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. Ipinakita ko sa iyo, pero hindi mo mararating. Dahil hindi mo mararating, hindi ka lalong makakapasok. At si Moses na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ni Yahweh. Namatay si Moses nang hindi nakapasok sa lumang pangako. Sa lupang pangako, rather. Dahil po lamang sa isang pagkakamali. Dahil lamang sa isang pagsuway, yung kanyang pinaghirapan sa umpisa na baliwalang lahat. Hindi na po niya natapos yung sinimulan niya nung una nang ilabas po niya ang mga Israelita sa Egypt. Hindi siya nakapasok sa promised land gaya ng ipinangako ng Lord sa kanya. Masakit dahil hindi nangyari yung kanyang inaasahan. Masakit dahil lang sa pagsuway, yung pangako ng Diyos hindi na rin natupad sa kanya pong buhay. Masakit dahil yung mga taong tinulungan niya, sila pang naging dahilan kaya siya sumuway. Church, hindi natin alam kung anong pwedeng maging kapalit sa buhay natin ng ating mga pagsuway. At yan sa huli ang maaari nating pagsisihan pag hindi po natin sinunod ang instruction sa atin ng Diyos. Akala po kasi natin ganun lang. Simple lang. Pwede nating i-ignore, pwede nating i-disregard, pwede nating baliwalain. Pero the mere fact na ikaw ang kinakausap ng Diyos at sa iyo niya sinasabi yung gusto niyang mangyari, be sensitive enough. Kailangan po, nandun po ang ating pagtugon. Ang pangatlong karakter, si King Saul. Ano po instruction ng Diyos? 1 Samuel 15:1. Sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ni Yahweh upang pahirang ka ng langis at italagang hari ng Israel. Pakinggan mo ang kanyang salita. Pakinggan mo. Ipinasasabi niya, pahihirapan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilabas ko sa Ehipto. Ito po ngayon, tingnan niyo po, ang instruction. Lusubin mo ang Amalek at lupigin silang lahat.
Durugin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit patayin mo silang babae, lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa batang pasusuhin. Patayin mo pati kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. Very clear yung instruction, amen? Walang ititira kahit isa. Patayin silang lahat, tao man o hayop. Sumunod ba sila, kapatid, sa tingin nyo? Nilipol niya ang mga Amalekita, ngunit binihag ng buhay. May natira? Okay. Hindi rin nila pinatay ang magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi pakikinabangan. Ulitin natin yung mga instruction, kapatid, ha? Ulitin natin para ma-recall natin. Lusubin mo ang Amalek, lupigin silang lahat. Durugin mo ang lahat nilang ari-arian. Huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae, lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa batang pasusuin. Patayin mo, pati kanilang baka, tupa, kamelyo, at asno. Sumunod po ba si Haring Saul sa instruction ng Panginoon sa kanya? Tingnan po ninyo ang sagot. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, nanghihinayang ako sa pagkakahirang ko kay Saul bilang hari, sapagkat tinalikdan niya ako at di sinunod ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Verse 12, kinabukasan, maaga siyang nagbangon upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling bantayo. At pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul, ay binati siya. Pagpalain ka ni Yahweh. Ano sabi po ni Saul? Ang galing, ano? Sinunod kong lahat. Lakas ng loob na magsabi. Sinunod kong lahat ang inutos ni Yahweh. Sumagot po si Prophet Samuel. Tinanong ni Samuel, bakit may naririnig akong iyakan ng mga tupa at atungal ng mga baka? Sumagot si Saul, mga samsambu at sa Amalek, kinuha namin ang pinakamainam na tupa at baka upang ang ganda naman ng intensyon. Ang ganda po ng motibo. Kapag narinig mo sa huli, kahit mali yung pamamaraan, kapag ka ang sinasabi para sa Diyos, parang hindi mo nakikitang merong mali sa unahan. Para sa Diyos. Alam niyo ba, para tayo madaling paniwalaan, kahit po tayo ng loloko, panginuman, gamitin mo ang pangalan ng Diyos. Sapagkat ang tao madaling kumbinsihin kapag ka laging nandoon ang Diyos. Kasi paniniwalaan ka. Bakit? Hindi tayo lolokohin yan. Bakit? Maka-Diyos yan. Tama po ba? Tama po ba? So, iyahandog daw niya. At walang halaga daw ay pinatay namin at iniwan. O, eto po ngayon, yung consequence, yung destruction sa buhay po ni Saul. Sinabi ni Samuel, pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh kagabi. Ano yon? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, nung una ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon ikaw ang pangunahin sa Israel. Sapagkat hinirang ka ni Yahweh at pinahiranan ng upang maging hari. Inutusan kaniyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ng mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ng mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay malaking kasalanan kay Yahweh? At sumagot again si Saul. Ano sagot? Sinunod ko si Yahweh. Ipagpipilitan niya na yung ginawa niya ay pagsunod. Yes, of course. Sumunod siya partially, but not completely. Amen po. Kasi minsan ganun tayo. Sumusunod tayo doon sa bagay na gusto lang nating sundin, pero meron po tayong hindi sinusunod dahil hindi natin kayang sundin. Pero sa atin po, ang palagay natin, nakasunod tayo. Amen po. Kaya po, babaliwalay na natin yan, disregard natin. Ang iisipin natin, basta nakasunod ako, ikaw yon.
Ikaw ang nagsasabi nun. Amen. Pumunta ako sa pinupuntahan niya sa akin, binihag ko si Agag na hari ng Amalek at ninipol ang mga Amalesita. O yan yung kanyang pananaw, di ba? Pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkus ay inuwi namin sa Gilgal, again with the same reason. Upang ihandog kay, ganda no? Ipipilit niya, sumunod siya, ipinipilit pa rin niya para ihandog sa Panginoon. O ito ang kasagutan nung ipinipilit niya. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog? At hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog. Ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam. At ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo si Yahweh, ito yung distraction. Aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Aalisin ka. At nung marinig po ni Saul na aalisin siya, mga kapatid, yung ipinipilit niyang sumunod siya, ngayon tingnan niyo sagot. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Sinuway ko nga ang utos ni Yahweh. Bakit po ngayon na iba ang statement? Dahil po, inaalis na siya bilang isang hari. Natakot ako sa aking mga tauhan. Kaya sinunod ko gusto nila. Ngayon nga'y sinasamo kong patawarin mo na at samahan mo akong dumalangin kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh, inaalis na niya sa iyo ang pagiging hari ng Israel. Inaalis na sa iyo ang pagiging hari. Mga kapatid, hindi po madali na marating mo ang ganong posisyon. Ang ganong kalagayan sa buhay. Hindi po kasi lahat ay nabibigyan ng ganong pagkakataon. Amen. Pero nawala sa kanyang pagiging hari, bunga lang ng hindi pagsunod sa instruction ng Diyos. What am I trying to imply? Pwedeng mawala sa atin ang anumang ibinigay niya sa atin. Ganun lang kabilis. Tandaan po natin ito. Anuman ang kalagayan po natin sa buhay, hindi natin ito pwedeng panghawakan. Pwedeng mawala ang lahat ng yan dahil lamang sa isang pagsuway at ito ang pinanghihinayangan ng Diyos. Ulitin ko po ulit sa inyo. Laging mayroong kapalit. Laging may distraction sa buhay sa hindi pagsunod sa kanyang mga inuutos and instruction. Therefore, mga kapatid, mahalaga po na pahalagahan natin yung sinasabi po niya sa atin. Dito, Sunday after Sunday, nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. May mga instruction po siya na sinasabi sa atin. Nasa sa atin po ito kung ini-ignore natin yung kanyang sinasabi o sinusunod natin. Tingnan po ninyo, again, pinilit ni Saul na sinunod niya si Yahweh. Sinunod ko si Yahweh. Pwedeng ganyan ang pakiramdam nating lahat. Nakasusunod po tayo. Tapos, ang sabi niya, inihandog niya kay Yahweh. Maganda sa unang pandinig, pero hindi po yon ang instruction ng Diyos. Amen. Kahit po sa tingin nyo, ginagawa natin ay para sa Kanya. Naglilingkod tayo, gumagawa tayo sa ubasan niya. Pero kung sinasabi niya sa atin, patayin mong lahat, huwag kang magtitira, dapat yun ang sundin natin. Ano po ibig ko sabihin, patayin lahat? Yung magiging dahilan para tayo magdusa at maparusahan, huwag kang magtitira. Sapagkat yung itinira ni Saul, yun po ang nagpahamak sa kanya. Bakit? Nung marinig po ni Prophet Samuel, ba't ako may naririnig na umiiyak at umaatungat? Yung lahat ng itinira niya na dapat ay patayin, yun pa ang naging ebidensya para balikan siya at mawala siya sa pagiging siyang hari. Therefore, kung ano yung nakikita po natin sa sarili po natin,
I-eliminate po natin yung lahat ng iyon na maaaring mag-cause sa atin na tayo po ay mapahamak. Kung nakikita po ninyo na nandun po kayo sa posisyon na yon, na iniisip lang natin ay nakasusunod tayo sa Panginoon. But on the other side of our life, ay meron din naman po tayong ginagawa na hindi ho pleasing sa Panginoon. Kapatid, patayin mo. Patayin mo yung ugnayan mo doon sa bagay na ito. At huwag mong hayaan na magpatuloy sapagkat sa huli, aanihin mo yung consequence at hindi mo alam kung anong pwedeng maging kapalit nito. Kung sa tingin mo, na-enjoy mo ngayon ang ginagawa mo, tingnan mo isang araw, aanihin mo ang bunga ng iyong pagsuway. Hindi mo alam kung sino at ano ang tatanggalin niya sa iyong buhay. At iyan ang labis nating pagsisisihan. Pero magsisiman tayo, huli na. Hindi mo na maibabalik yung inalis sa'yo o tinanggal sa'yo. Tulad ni Saul. Sabi niya, nagkamali ako, samahan mo ako kay Yahweh. Pero hindi na po naibalik yung inalis sa kanya. Tingnan po ninyo. Ngayon sinasamo kong patawarin mo at samahan mo akong dumalangin kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, hindi kita masasamahan pagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh. Inalis na niya sa iyo ang pagiging hari ng Israel. Tumalikod si Samuel upang umalis. Ngunit tinawakan ni Saul ang laylayan ng damit nito at natanggal yung piraso. Senyales, natanggal yung piraso. Senyales. Nang magkagayon, sinabi ni Samuel, sa araw na ito, tinatanggal sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel upang ibigay sa ibang mabuti kaysa iyo. Kapatid, hindi na po natin pwedeng ibalik ang anumang alisin sa atin ng Diyos. Kaya kung hindi pa ito nangyayari sa atin, humingi po tayo ng tawad. At nawabigyan pa tayo ng pagkakataon na magsisi at magbago. Maitama natin kung ano man yung mali na meron sa buhay po natin. At matuto tayong sumunod ngayon sa mga instruction niya at huwag sumuway dito. Am I clear to you? This is for our own good. Hindi na po dapat tayo nagsasabi ng para lamang po tapik-tapikin tayo. Kapatid, buhay mo yan. Tatandaan mo, walang ibang makakatulong sa iyo maliban sa iyong sarili. Sapagkat ikaw ang nagpapasya, ikaw ang nagdidesisyon kung ano yung makakabuti at kung ano ang makasasama sa iyo. Hindi pwedeng itulak ka ng ibang tao. Ikaw pa rin ang sasagot nito. Kahit ibang tao ang naging dahilan, ang sisingilin, hindi rin sila. Ikaw. Dahil sinang ayunan mo kung ano yung gusto mo na ipinipilit nila para sa iyo. Definitely, haharap din sila sa hukuman. Pero ikaw lang din ang mananagot sa sarili mong kapasyahan. Pang-apat na karakter, si Achan. Ano instruction kay Achan? At huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay roon. Lahat ay tupukin. Amen? May instruction lagi ang Diyos. Hindi tayo pwedeng maging accountable sa isang bagay na pananagutan natin na wala naman pong instruction na sinasabi sa atin ng Panginoon. Pero pag meron pong utos, may instruction, liable tayo to answer to that instruction. Okay? Sabi rito, kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sani ng pagkahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, ay para kay Yahweh, ay dapat ilagay sa kaban ng yaman. Okay, kayo po yung nakikinig. Sa inyo sinasabi yung instruction na ito, na inyo pong napakinggan right now. Malinaw ba instruction? Hindi. Malinaw? Kung ano dapat gawin. Huwag kukuha ng kahit na ano. Pero yung mahalagang bagay, kunin para kay Yahweh. Hindi para sa iyo, para kay Yahweh. Okay, very clear instruction. Now, Joshua 7:1. Nangyari po ba yung instruction? Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh. Na huwag kukuha ng anuman sa Jericho sapagkat yaw itutupukin bilang handog sa kanya. Si Achan na anak ni Carmi, apo ni Sabdi, at apo sa tuhod ni Serah, mula sa lipi ni Judah, ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbawal kunin, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Gusto kong makita po ninyo na
hindi nyo papansinin. Tingnan nyo. Ang nagkasala lang dito si Akan. Pero hindi nyo napansin, binanggit yung pong mga taong may kaugnayan kay Akan. Si Lola, si Lolo, yung ninuno. Hindi nyo napansin? Tingnan nyo sabi rito, si Akan na anak ni Carmi, apo ni Sabdi, apo sa tuhod ni Sera, mula sa lipi ni Judah. Ba't kailangan mo pang isa-isahin? Makikita nyo mamaya dahilan. Okay? Tingnan nyo. Yung nanay, yung lola, yung lolala. Dalawa. Walang kaugnayan sa ginawa ni Akan. Amen. Tandaan nyo. Pero bakit tinrace? Bakit tinrace? Kumuha ng ilang bagay na ipinagbawal kunin. Kaya't nagalit si Yahweh. O eto. Verse 11. Nagkasalang bayang Israel. Nilabag nila ang aking utos. Kumuha sila ng mga bagay na inutos kong tupukin. May inumit sila. Inilihim at isinama sa kanilang ari-arian. Yan ang dahilan kaya hindi sila makaharap sa kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipunin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi nyo sinusuko ang bagay na ipinagbawal ko sa inyo. Verse 19. Kaya't sinabi ni Josue kay Akan, anak, nasa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, magsabi ka ng totoo. Huwag kang magkakaila ng anuman, ano ang ginawa mo. Anong ginawa mo? Sumagot si Akan, nagkasala po ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita akong isang mamahaling damit na yari sa Babylonia. Halos 8 librang pilak at isang barang ginto na mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa sa loob ng aking tolda. Nasa kalaliman po ang pilak. Kapatid, saan kaya ibinaon? I-trace natin at baka hanggang ngayon nandoon pa. Ano po ang naging distraction sa kanila, especially kay Akan? Dinala ni Josue ang buong bayan si Akan. Gayon din ang pilak, ang damit at ang barang ginto sa lambak ng kapigatian. Isinama rin nila ang kanyang asawa, anak, mga baka, kabayo, tupa, tolda, at lahat niyang ari-arian. At sinabi ni Josue, ipinahamak mo kami. Kaya ikaw naman ngayon ang pahihirapan ni Yahweh. At pinagpupukol nila ng bato hanggang mamatay si Akan at ang buo niyang sambahayan. Sinunog silang lahat, 10 ng kanilang ari-arian. Pagkatapos, tinabunan nila ng bato. Dito, isang tao lang ang sumuway. Lahat sila nadamay. Alam ba nung asawa niya na may ninakaw siya? Hindi. Alam ba nung mga anak niya na may ibinaon ang tatay nila doon sa loob ng tolda? Hindi. Yung mga hayop, may kinugnayan ba sa kanila? Wala. Si Akan lang, kapatid. Hallelujah. Dito, natalo sila sa digmaan. Maging ang pamilya niya, mga hayop, lahat ng kanyang ari-arian, nadamay. Dahil ang sa bagay na kanyang pinanghinayangan, naghangad ng kagitna. Gusto kong galing sa inyo sagot. Naghangad ng kagitna. Hindi po natin naisip yan na may hinahangad tayo sa buhay. Nang nasasakripisyo natin ay ang relasyon natin sa Diyos. Nasusuway na pala natin yung kagustuhan ng Diyos at iniisip natin walang masama sa ginagawa natin. Lagi po nating tatandaan ito. Kung may nababiolate tayo sa instruction ng Diyos, may consequence po yan. Kung hindi man ngayon, hindi man bukas, pero makikita nyo yan isang araw. At kita naman nating lahat sa pinag-uusapan natin ngayon, hindi pwedeng walang kapalit ito. Amen. Si Saul, inamin na nagkasala po ako kay Yahweh. Amen? Si Akan, inamin, nagkasala po ako kay Yahweh. Pero huli na nang sila'y magsisi.
Iginawad na sa kanila yung parusang kapalit ng kanilang pagsuway. Ganyan sa panahon nila noon. Pero salamat sa panahon natin ngayon. Dahil nasa ilalim tayo ng habag ng Diyos. Amen. Hindi natin naranasan yung tulad nila na sa isa lang pagkakamali, iyon na. Sa atin laging nag-extend ng habag ang Diyos. Pero wag po natin itong abusuhin. Kasi may hangganan din ang Diyos pagdating sa Kanya pong judgment. Amen po ba mga kapatid? Dapat nga mas lalo tayong sumunod ngayon under po doon sa grace ng ating Diyos. Mas mabigat yung kalagayan nila noon. Isang pagkakamali lang, judgment agad. Sa atin, ang dami ng pagkakamali, pero binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng pagkakataon. Pero wag nating abusuhin again. Amen? Normally, 3 points lang ako. Ngayon, nakakaapat na ako. Sorry na ibinrek ko yung aking panuntunan. Pero meron pa akong idadagdag. 10 pa ito. And then, the last character na babanggitin ko, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ikaw na ito. Ikaw na ito. The church. The church. Anong instruction po sa atin? Pakinggan niyo. Ibigay niyong buong buo ang inyong ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin niyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyong masaganang pagpapala. Hindi ko na padadala ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Sa gayon, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam tirahan ng lupain ninyo. Yan po ang instruction sa church. Sa bawat member ng church. Na ibigay daw po natin yung para sa kanya. At kalakip nito, nangako siya na pagpapalain niya ang iglesia. Amen. Ano promise niya? Bubuksan niya ang langit, aalisin niya ang salot, mamumunga ng sagana ang anumang atin pong hanap buhay. Pero sino po sa atin ang naniniwala sa sinabi niya? Sino? Tayo makakasagot yan. O ito, pakinggan nyo. Tanong lang, ano ang laging malaking problema ng tao? Yung gusto ko yung pong may conviction sa puso na sumasagot. Ano ang laging problema ng tao? Tanungin mo yung katabi mo ngayon, ano problema mo? Tama. Bakit hindi mo itinatanong sa sarili mo, bakit lagi na lang ito ang problema? You know why? Kasi meron tayong hindi sinusunod sa instruction ng Diyos. That's the whole point. Sa totoo lang po, hindi po yan kailangan ng Diyos. Pero bakit po niya inutos sa atin na ibigay at dalhin sa Kanya? Kasi tinitingnan ng Diyos kung kaya nating magtiwala sa Kanyang inuutos. Ang sabi ni Lord, kung magtitiwala kayo sa akin, kung nagtitiwala kayo sa akin, dapat magtiwala rin kayo sa sinasabi ko sa inyo. Kung yung buhay ko ay naibigay ko sa inyo, ano yung higit doon na hindi ko kayang ibigay? Hindi pa ba sapat yan, nakatibayan, na totoo ang sinasabi ko sa inyo? Alam niyo po kung bakit tayo nahihirapan na ito'y gawin? Dahil hindi natin kayang ipagtiwala sa Diyos ang anumang meron po tayo. Hindi rin tayo pwedeng pagtiwalaan ng Diyos kung anong meron siya. Kaya't nahihirapan po tayo dahil hindi po natin ma-enjoy yung pangako ng Diyos na sinabi niyang abundance sa bawat isa. Can you imagine? Sabi ng Lord, tinetest kita kung kaya mong magtiwala sa akin. Kung hindi mo kayang magtiwala sa akin na Diyos mo, na lumikha sa buhay mo, na nag-provide ng lahat ng pangangailangan mo, then likewise, hindi na rin ako pwedeng magtiwala sa iyo. Principle, Lucas 16, verse 10. Ang mapagtitiwalaan sa maliit na bagay ay pagtitiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay, mandaraya rin sa malaking bagay.
Kung hindi kayo mapagtitiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo? Sino? Kung hindi kayo mapagtitiwalaan, sino ang magtitiwala sa inyo? So yun po yung test. Kung gusto po daw natin na may magtiwala sa atin, kailangan i-prove natin sa sarili natin na tayo po pwede niyang tiwala. Amen po ba mga kapatid? Sabi rito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagtitiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Kapatid, hindi mawawala ang problema. Habang buhay na natin po problemahin yan, dahil meron tayong hindi sinusunod sa prinsipyo ng Diyos. Ang paraan ng blessing ng Lord ay hindi lang po sa pinansyal na aspeto. Maraming may pera dyan, pero ano po ang nangyayari sa buhay? Hindi lahat ng may pera, hindi naman din lahat ng mahirap. Maging fair po tayo rito. Hindi lahat po ng mayaman at may pera masaya. Meron akong alam na mayaman, nagpakamatay. Kung pera ang kaligayahan ng isang tao, bakit mo magagawang magpakamatay kung nasa iyo na ang lahat ng bagay? Amen? So ang blessing ay hindi nasusukat sa dami ng iyong pera. Ang blessing ay nasusukat sa pagtitiwala natin sa Kanya na Siya ang nagbigay sa atin ng lahat ng meron tayo. Yun lang makita mo na ligtas ka o ligtas kayo. Walang may sakit sa inyo, sa pamilya mo. Masaya kayo kahit kulang ang pinansal ninyo. At sa kabila noon, nagagawa pa rin yung maging tapat sa Diyos. At hindi sa lahat ng mga kapatid, at higit sa lahat, nagagawa ng Diyos na magtiwala sa inyo dahil sa katapatan ninyo. Higit po yan sa anumampong pinansyal na blessing. Amen? Yun lang pagtiwalaan ka ng Diyos. Napakabigat nito. Bakit? Paano mo pwedeng ibigay sa Diyos yung isang bagay na alam mo na sa'yo ay kulang? At kaya laging kulang sapagkat hindi mo nga masunod yung sinasabi ng Diyos sapagkat yung bagay na pagsunod mo, ang Diyos ang magpupuno dun sa bagay na hindi mo kayang punan sa sarili mo. Eh hindi tayo nagtitiwala. So anong distraction sa buhay natin? Pakinggan nyo. Ang tanong ko na may matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit dinadaya nyo ako sa panong paraan. Sa mga ikapo at mga handog, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bayan. Listen, church. Kahit anong gawin mo sa buhay na ito, kung may sumpa po ang buhay natin, anong blessing ang iyong tatanggapin? Akala mo lang kung ano merong ka-blessing. Tingnan mo sa huli, makikita mo. Pag hindi po nakasusunod tayo dun sa instruction ng Diyos, may aagaw pa rin nung bagay na yan sa inyo. Sa panong paraan, pwedeng mapunta sa ospital, pwedeng masunog ang bahay, pwedeng manakawan. Hindi pwedeng i-keep mo ang isang bagay na hindi para sa iyo, kundi para sa Diyos. So all we need to do, we have no option but to release it. Hindi ito para sa akin, para ito sa Diyos. Ayokong kunin ito sa ibang paraan, ibibigay ko sa Diyos. Lord, ito'y para sa iyo, nakasunod pa ako sa iyo, naging tapat pa ako sa iyo, kahit kulang ang pakiramdam ko, bahala ka na sa buhay namin. Ikaw naman ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan namin. Amen? Tingnan nyo. Dahil may sumpa, tingnan nyo. Isipin ninyo inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila ay parang nauhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Isipin ninyo. Verse 9. Naghahangad kayo ng maraming ani, ngunit kakaunti ang inyong nakamtan. At nang iuwi ninyo, yaon na isinambulat ko pa. Bakit ito nangyari sa inyo? Sapagkat may sariling tahanan kayo, samantalang wasak ang aking templo. Yan ang dahilan kung bakit hindi kayo napapatakan kahit hamog.
Kaya hindi kayo nakakabuhay ng inyong pananim. Yan ang mga dahilan kung bakit ko kayo pinaranas ng tagtuyot. Kapatid, tingnan nyo, involved ba templo? Involved ba templo? Sa nangyayari sa atin? Yes. Bakit? Ang sabi kanina sa Malakay 3:10, dalhin nyo sa aking templo. Upang matugunan ang pangangailangan sa templo. O eto sabi niya, maaayos ang kalagayan ninyo, gaganda ng bahay ninyo, pero hinahayaan ninyo kulang ang aking templo. O sabi niya, sige, maghanap buhay kayo. Yung konting kinita nyo, sasambulat ko. Okay, kumakain kayo, hindi kayo makakaramdam ng mabusog. May damit kayo, kahit na sabihin mo patong-patong, pag dumating ang taginaw, magiginaw kayo. Dahil po mga kapatid, merong sumpa. At nanahimik ang buong kalangitan. Konklusyon. Pakinggan niyo po mabuti. Malinaw po siguro sa bawat isa sa atin na laging merong kapalit sa bawat ating pagsuway. Dito pa lang kung may unawa tayo, hindi na po natin ito hahayaan pa na mangyari sa ating buhay. Pag sinabi ng Diyos, gawin natin, sundin natin. Amen. Hindi niya tayo lilinlangin o dadayain para lang makuha yung lahat-lahat sa atin. Alam niyo na hindi ganyan ang Diyos. Amen. Kung ang dahilan naman ninyo, kaya hindi nyo kayang magtapat sa Diyos dahil iniisip ninyo na pinagsasamantalahan kayo ng mga church o ng pastor ninyo o sa tao lang napupunta yung ibinibigay ninyo, huwag po kayong magbigay. Karapatan po ninyo yon. Pero isang bagay lang po ang sasabihin ko sa inyo. Lahat tayong naririto, ginagawa natin ito hindi lang para sa tao, kundi para sa Diyos. Amen. At kung sa Diyos ko po ito ginagawa, okay? Ano po ang aking ipag-aalala? Lahat po tayo individual haharap sa Diyos at magsusulit. At ipagsusulit po natin ay yung hindi ginawa ng iba, kung hindi yung ating mismong ginawa. Therefore, gawin natin yung tama. Sundin natin yung instruction ng Lord nang hindi po natin danasin ang distraction. Hayaan po ninyo. Huwag po kayong mag-isip ng ganon. Panagutan nila kung ano yung bagay na pwede po natin sinasabi na yun ang iniisip natin kaya hindi tayo makapagkaloob at magbigay. Lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Amen. Pero walang makakalagpas sa atin sapagkat here in our conclusion, wala akong patatawarin ni Saman. Parurusahan ko nga kayo dahil sa inyong kasamaan. Sa gayon, malalaman ninyo na kung siya ay marunong mag. Ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at ang bawat sumuway o lumubag dito ay tumanggap ng kaukulang. God cannot be mocked. What we saw, we will reap. Palapakan natin ang Panginoon.